Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong Lunes, ika-27 ng Oktubre, 2025. Sa kasalukuyan, ang low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa kanlurang bahagi ng Dumaguete City, Negros Oriental. Kaya asahan po ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Islands region. Samantala, ang isa pang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy pa rin sa pagdevelop o paglakas na inyong makikita sa kanlurang bahagi ng Palawan. Kapansin-pansin din ang paglawak ng mga low pressure area na nararanasan natin ngayon sa Visayas at Mindanao. Sa Luzon naman, ang hanging easterlies at shear line ang siyang magdudulot ng maulap na papawirin at pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Ang shear line ay ang banggaan ng hanging amihan at hanging easterlies. Kaya nagkakaroon ng shear line na nakaapekto sa Babuyan Group of Islands at Batanes na magdudulot ng maulap na papawirin at pag-ulan. Kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan sa biglaang pagtaas ng tubig at localized flooding. Kung mapapansin natin, ang pagbuo ng mga low pressure ay dahil sa banggaan ng hangin. Doon nabubuo ang mga low pressure na inyong makikita sa pinakahuling satellite image. Ito ang element upang makagawa ng electricity o pagdevelop ng pagkulog at pagkidlat. Kapag lumakas, magiging low pressure area kaya naman ito ang ating nararanasan na pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Base sa Tropical Cyclone Threat Potential, pagsapit ng October 27 hanggang November 2, makikita natin dito ang pagkabuo ng dalawang low pressure area sa labas at loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy ang aming pagmomonitor upang masubaybayan namin kung ito ba'y magiging ganap na bagyo sa loob ng ating bansa at kung sakaling ito nga'y maging ganap na bagyo, papangalanan ito sa local name na Tino. Kaya patuloy lang po ang aming pagsubaybay o pagmonitor sa dalawang low pressure area sa ating bansa. Lagay ng panahon sa Luzon. Ngayong araw, asahan ng maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan sa Babuyan Group of Islands at Batanes dahil sa epekto ng shear line. Pinag-iingat ang mga kababayan laban sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mabundok na lugar. Sa silangang bahagi ng Luzon, kabilang ang Aurora at Quezon Province, asahan din ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang thunderstorm dulot ng hanging easterlies. Sa Bicol Region, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan ngayong umaga dahil sa low pressure area na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Asahan ng masungit na panahon na may posibilidad ng malalakas na pag-ulan na maaaring tumagal ng 1 hanggang 2 oras dahil sa fully developed na thunderstorm. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ng maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit sa hapon at gabi, magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan. Mag-ingat sa biglaang buhos ng ulan at magdala ng panangga sa matinding sikat ng araw. Temperatura sa Luzon. Lawag, 26 hanggang 33 degrees Celsius. Tuguegarao, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Baguio, 16 hanggang 25 degrees Celsius. Metro Manila, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Tagaytay, 24 hanggang 30 degrees Celsius. Bicol Region, 26 hanggang 30 degrees Celsius. Lagay ng panahon sa Palawan, Visayas, at Mindanao. Dahil sa dalawang LPA na minomonitor, asahan ng maulap na papawirin at pag-ulan. Pinag-iingat ang mga kababayan sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga malapit sa ilog o mga lugar na madalas bain. Temperatura sa Palawan, Visayas, at Mindanao. Puerto Princesa, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Kalayaan Islands, 24 hanggang 30 degrees Celsius. Iloilo, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Cebu, 27 hanggang 31 degrees Celsius. Tacloban, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Davao, 24 hanggang 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 hanggang 31 degrees Celsius. Zamboanga Peninsula, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Karagatan. Walang inaasahang mataas na pag-alon at walang nakataas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag ang mga mangingisda sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Paalala, iba yung pag-iingat dahil ang LPA ay patungo na sa Palawan, kaya asahan ng pag-ulan na maaaring magpabaha sa mga mababang lugar. Mag-ingat po kayo palagi.